Hello mga kaibigan, magandang araw at welcome po ulit sa ating YouTube channel. Ang tatalakayin natin ngayon ay isang bagay na napapanahon at matagal na rin nating naririnig at nakikita sa ating paligid. Ito po yung obra na nakita ko sa online, no? Obra ni Sir Richie Arvin Cuesta. Sabi niya, when money speaks, the truth is silent. Yun nga yung sabi niya. So napaka-controversial talaga niya, no? Pero matagal na nating naririnig yan eh, yung bagay na yun po yung tatalakayin natin ngayon. Ang ginagawa ko kasi kapag nakakita ako ng ganitong mga post sa social media, imbes na mag-comment ako, bihira naman ako mag-comment o bihira ako magbasa ng comment, ginagawa ko na lang siyang content. Doon ko nilalabas yung opinion ko, dito ko nilalabas yung opinion ko at nasasabi ko lahat yung gusto kong sabihin. May makinig man o may manood man o wala, basta nailabas ko yung opinion ko. Kasi nakakagaan kasi ng feeling yan, ng pakiramdam pag nailabas mo yung ano eh. Kasi emosyon kasi yan, kailangan mong ilabas. So dumako po tayo dun sa talakayan natin na yun, yung kapag ang pera ay nagsalita. So matagal na po yan kahit na wala pa pong pera nun, no? Wala pa, hindi pa naimbento ang pera. Nagiging kapag ang isang tao nun nagbigay ng isang bagay sa isang tao, nagkakaroon ng feeling ng utang na loob sa taong nagbigay sa kanya. So nagkakaroon siya ng obligasyon na ibalik yon sa ibang panahon o sa ibang paraan o sa panahon na humingi ng tulong yung taong nagbigay. Yun yung tinatawag nating law of reciprocity. Yung ibabalik mo, i-reciprocal mo yung ginawa niyang magandang bagay sa'yo. Obligasyon yun. Basic persuasion kasi yan eh, na ginagamit ng mga maraming tao, lalo yung mga politiko, mga leader, mga pinuno ng bansa o kahit sino mang taong may hawak na malaking populasyon ng tao. Manipulation ang tawag dyan. So, ayun, ang laging ginagamit na instrumento para magawa yung reciprocal na yon is yung pera. Kaya nagawa yung ganyang obra kasi nga nangyayari talaga yan, yung kasi ang pera ang pinakamakapangyarihang gamit sa mundo. Lahat yan kaya niyang i-manipulate. Kaya lang, kadalasan kasi, lalo yung mga nasa posisyon, nagagamit nila ng hindi tama yung pera na ginagamit nila sa manipulation. Kagaya niya, siyempre, hindi natin maitatanggi na kapag ang isang politiko o public servant, sabihin na natin public servant para hindi na masyadong brutal, no? Uh, Nagbibigay ng ayuda, nagbibigay ng tulong sa taong bayan, nagbibigay ng libreng serbisyo sa taong bayan, which is obligasyon naman nilang gawin yung ganun dahil nandun sila sa pwesto. Kaya lang nagiging ano kasi, nagiging parang nagagamit na siya sa political na adhikain. So na hindi naman natin maiwasan ganun ang iisipin natin. Kaya nga kung may maitulong man ang mga politiko sa atin, tanggapin lang natin yung tulong nila. Kaya lang syempre kapag tinanggap mo yung tulong nila at kumuha ka ng ng serbisyong libre sa kanila, syempre nagkakaroon ka na ng utang na loob at obligasyon na iboto sila sa pwesto, o hindi man sa politiko yan kahit sa kaibigan, sa kamag-anak o sa ibang tao na nagbigay sa iyo ng isang bagay o isang tulong o isang regalo, nagkakaroon tayo ng obligasyon na ibalik sa kanila yon. Kaya nga yung the law of reciprocity is napakamakapangyarihang kasing bagay yan, no, na technique, kasi pinupuntira yung psychology natin, yung feeling natin. So para maiwasan natin yung ganyang magkaka-feeling magkakaroon tayo ng pakiramdam na ibalik yung wag tayong tatanggap ng regalo o pera sa ibang tao, kasi may kasabihan din na, may nabasa rin akong kasabihan na hindi ko na matandaan kung sino nagsabi, if you don't receive money from them, they cannot tell you what to do. Ganon yung pag-iwas sa law of reciprocity. Huwag mong tanggapin yung binibigay sa'yo ng isang tao kung hindi mo lang din ka namang kailangan, kasi mahilig kasi tayong tumanggap ng kagaya ko din naman sa ibang banda naman po, kasi kagaya ko at mahilig din ako magbigay ng tulong, hindi naman dahil may kailangan ako sa kanila in the future, no, kasi
Sa akin kasi mahilig din ako mag-share ng blessing, no? Pag kumikita ako o may extra akong pera, no, lalo yung mga humihingi ng tulong. Kagaya niya, kahit mga kamag-anak, kaibigan, o yung mga lumalapit talagang sabihin na nating namamalimos, no? Mahilig ako magbigay ng dahil hindi dahil may kailangan ako. Kasi nga, isa yan sa, sabi nga nila, isa yan sa mga naibibigay ng pera yung kasiyahan. Pag nagbigay ka ng pera sa taong nangangailangan sa'yo o yung sa kapamilya mo o kamag-anak mo o sa mga taong humingi na, masaya yung pakiramdam natin. Hindi ba? Yun yung tamang gamit ng pera, tamang pagbibigay ng pera sa ibang tao. Hindi ka humihingi ng kapalit dahil ang kapalit nga ay nakuha mo na kaagad dahil pagkabigay mo ng pera, ang saya-saya mo, di ba? Kasi yung iba naman kasi nagbibigay ng pera kasi mayroon silang gustong makuha sa'yo in the future. Yun yung tinatawag na manipulation. Kaya nga totoo yung sinasabi ni Sir Richie sa obra niya na yan, no? Para sa akin naman, kapag ang pera nagsalita, lahat nananahimik at nakikinig. Lahat ng klase ng tao yan. Huwag tayong magmalinis. Kahit pa yung mga pinakareligyosong tao, makikinig yan sa pera kapag ang pera ang nagsalita. Maraming magagalit dyan sa sinabi ko na yan. Kaya nga, yung mga sinasabi nating mga politikong nangungurap o yung mga taong kurap sa kaban ng bayan o sa gobyerno natin, siguro naman hindi natin sila masisisi, no, dahil napapaligiran sila ng pera. Siguro naman wag na tayo magmalinis, no? Kapag tayo rin siguro ang naupo sa upuan nila na napapaligiran ng pera, ganun din ang gagawin natin. Hindi po ba? Kasi nga, binabatikos lang natin sila kasi wala tayo sa upuan na yun eh. Ano kaya kung masubukan nating umupo doon sa upuan nila? Kaya wag na po tayo magmalinis kapag tayo rin napwesto sa kanila. Hindi ko sinasabing legal ang pagiging corrupt, no, pag umupo ka, no. Pero isipin natin, galing tayo sa mahirap tas naupo ka sa upuang napapaligiran ng pera. Mananatili ka pa rin bang mahirap? O kukunin mo yung pera na yon? Hindi ba? Kaya wag na tayong magmalinis, wag na tating batikusin yung mga taong nangungurap sa gobyerno dahil yan din ang gagawin natin kapag tayo naupo sa upuan nila. Gagawin mo rin yung mga ginagawa nilang pangungurap, panunuhol at pagbibigay ng ayuda. Kaya wag na tayong magmalinis, pwede ba? Kapag pera ang nagsalita, ang mali nagiging tama. Ang santo nagiging demonyo. Ang kaaway nagiging kaalyado. Ang kaaway nagiging kaibigan. Mayroon nga akong narinig na rap na kanta napakaganda ng sinabi niya Sabi niya, makukulong yung tama kasi may pera yung mali. 'Di ba? Ganyan ang ano natin ganyan ang nangyayari sa mundo natin Yan yung sistema. Hindi natin yan ginawa, kundi kusang nangyari yung ganyang bagay na ang pera na ganun ang nagiging na ganun ang kapangyarihan ng pera. Psychology yan ng tao kapag nakakita ng pera. Kahit sino yan, nabubulag, nabibingi, nananahimik, nagiging pipi. Ang tao kapag nakakita ng maraming pera. Yan ang katotohanan dyan. Aminin na natin na lahat tayong mukhang pera dahil yan ang kailangan natin para mabuhay dito sa mundo, sa materialistic nating mundo. Kaya wag na tayong magmalinis, kailangan natin ng pera. Wag na natin kung ano-ano sinasabi natin sa pera. Kaya nga po, lagi nating isaalang-alang na ang pera ay napaka-makapangyarihang bagay. Kapag hindi mo nakontrol yung kapangyarihan niya at ikaw ang kinontrol, doon nagiging masama ang gamit natin sa pera. Yan lamang po mga kaibigan, at huwag po kayong magalit sa aking paliwanag, no? Sinasaliksik lang natin at tinatalakay yung bagay na yan, no? At yung katotohanang mangyayari kapag tayo ay naupo sa isang upuan na napapalibutan ng pera. Kasi ang pera ay napakakapangyarihang bagay at gusto natin lahat magkaroon nito ng marami. Pero siyempre gagamitin natin ito sa magandang paraan, hindi sa masamang paraan. Gaya ng ginagawa ng karamihang tao. Nagagamit nila ng hindi maganda yung pera. So, yan lamang po at maraming salamat. Magandang araw po.